taglay with cheese pandesal ni Mang Doro. Oh, wow! Good morning, everyone! Samahan niyo ako magkape ngayong umaga habang ako'y pupungas-pungas pa. Black coffee na lang pala yung kinakape ko ngayon kasi hindi daw healthy yung mga 3-in-1, 3-in-1 na yan. Kaso nung tinimtiman ko siya, para bang may kulang. Ayan na naman tayo sa kulang, no? O sadyang hindi lang ako nakontento. Ano ba ito? Ay, oil ng makina pala, B. Akala ko kung syrup para sa kape. Muntikan ko na tuloy mailagay. Pagpasensyahan nyo na at kagigising ko lang. Parang nananaginip pa nga yata ako eh. Alam nyo, parang wala akong kagana-gana magkape ngayong umaga. Wala man kasing pambara. Uy, masarap sana kapag may mainit na pandesal na isasawsaw, no? Nababagay sa malamig na panahon tuwing umaga, lalo't magpapasko na. At dahil nga sa malakas ako kay Lord, nagmanifest na naman ako na sana may mag-sponsor sa akin ng pandesal. Ay, teka lang, ba't parang may naririnig ako? Ano kaya yun? Naririnig niyo din ba? Matagal-tagal pa naman ang eleksyon, ba't parang may nangangampanya na? At nung pagdaan niya sa tapat ng bahay namin, laking tuwa ko talaga. Pandesal pala siya, B. Kaya ayun, dali-dali ko siyang kinawayan para huminto. Kasi minsan dumadaan lang yan pero di siya nahinto. Charo. Ganito na pala yung modernong paglalako ng pandesal, no? Hindi na yung dipot-pot. So ano pang inaantay nyo dyan? Tara na, lapitan na natin ang rolling pandesal ni Mang Durong. Diba? Akala mo kung hindi scripted, no? Kanina ko pakachat yan. Uy, sinabihan ko siya, daan ka dito, i-vlog natin yung pandesal mo habang bumibili ako. Bali, matagal na kaming suki nito ni Boss Noel. At wag ka, pareho kaming ex-OFW din from Saudi Arabia. At matagal ko na siyang follower. Nasa Saudi pa lang siya, pinapanood na daw niya ako. 5 pesos each yung pandesal niya at malalaki. Malambot, masarap, at may cheese sa loob. Bukod pa sa masustansyang malunggay nitong taglay. Di na yan kikwestiyonin ng mga nakatikim na nitong taga sa amin kasi masarap naman talaga. Paubos na nga daw ito nung dumaan siya sa akin. Kaya ayan nagsalang siya ulit. Nasa 3 tray na lang yata yung natira na i-oven pa niya. Minsan nga di na daw siya nakakaabot dito sa amin kasi nasa ibang barangay pa lang siya, sold out na. Ganon siya kasarap, binabalik-balikan talaga. Bumili ako sa kanya sa halagang 50 pesos. Kaso ayaw niyang tanggapin yung bayad ko, B. Ito yung di ko expect na nangyari. Katotoo tuloy yung minanifest ko na may mag-sponsor. Sabi ko ibablog natin habang bumibili ako, di ko man sinabing bigyan mo ako. Ayaw niya talaga tanggapin yung bayad ko, kaya binigyan ko na lang siya ulit ng sticker. Madami daw kasi naghahanap sa kanya sa ibang mga barangay. Nung nakaraan nabigyan ko siya, konti lang, so naubos na. Maraming salamat po sa palibreng pandesal. Dito na kayo bumili guys ng pandesal sa kanya, pambawi na lang natin. Basta pag narinig nyo itong rolling pandesal ni Mang Dorong, oh wow, harangin nyo para huminto. Bumili kayo, malay nyo may natira pa siyang mga sticker ko ba? Pag naubos na, bigyan ko na lang ulit siya. Pero alam nyo, suggestion ko lang, mas maganda siguro kung boses ko na lang yung i-record nila, no? Tapos yun yung i-play nila habang umiikot. Heto na ang Rolling Store Hot Malunggay Cheese Pandesal ni Mang Dorong. Oh, wow! Charot, uy, baka yan pa kasira ng imahe ng negosyo nila ba? Kinain ko na agad-agad habang mainit-init pa. Alam niyo, isa sa mga nagustuhan ko dito, bukod sa malambot siya at masarap naman talaga. Yung cheese niya sa loob, pag nakagat mo, ang sarap din. Alam mo yung tipong para kang mabibitin tapos hanap-hanapin mo. Ganon yung impact niya sa pagkatao ko. Pagkatao. Anyway, maraming salamat po kay Boss Noel at sa kanyang rolling pandesal ni Mang Dorong. Pagdating ng tanghali, lumayas ako sa bahay namin. Kasi dito ako nag-lunch sa may McDo. Wala lang naman. Gusto ko lang makita yung kakayanan ko. Bakit? Charot, magpapagupit kasi ako. Pagkatapos ko kasi kumain ng pandesal, bigla ba namang humaba yung mga buhok ko guys? Ba't ganon? May kinalaman ba yun? Umalis ako agad dito sa McDo kasi nabitin ako dun sa float nila. Halos madurog na yung istro sa kakasipsip ko eh. Puro yelo na lang pala natira. Dumiretso ako papunta dito sa may sakayan ng 5-star bus. Tapos may nadaanan akong tindahan ng cassava cake. Masarap kaya to? Try ko nga mamaya. Bale, may kahilerang salon po itong 5-star bus. Ito yung Jehan de Beauty. Kung saan nag-work yung isa ko na namang follower, si Madam Sharina. Ayan siya oh, shout out sa'yo. Bale, matagal ko na po itong follower si Miss Sharina. Year 2022 paano nag-i-start pa lang ako. Sa totoo lang, kaya di ko siya makalimutan kasi siya po yung kauna-unahang nagpa-picture sa akin doon sa may town center. Nung umuwi ako sa Pilipinas year 2022 at wala pa ako nun sa 100k followers. Kaya tuwang-tuwa talaga ako nung nagpa-picture siya sa akin. Yung feeling ko artista na ako ganun. Uy!
Totoo, ang sarap sa feeling na may nagpa-picture sa akin noon. Eh, di naman ako sikat ba? Kaya nung umuwi ako nung July ngayong taon, wala pa yata akong 2 weeks noon dito sa Pilipinas. Nung nagpunta ako sa town center, hinanap ko siya. Kaso, sabi nung napagtanungan ko, hindi na pala daw siya nagwo-work doon. Hindi ko na rin makita yung Facebook niya kasi natabunan na. Hanggang sa nung nag-post ako sa story ko about doon sa sticker na meron na ako, nag-comment siya na nang hihingi. Kaya ayun, nagkausap kami tapos sinabi niya na dito na pala siya nagwo-work. So, yun lang. Na-share ko lang naman. Dito na rin kayo magpagupit or magpariband kung gusto nyo. Thank you so much, Miss Sharina, at sa mga staff nila na nag-assist sa akin. Balik ulit ako dyan soon. Diba? O, pak, nagbuka akong tao, B. Pauwi na sana ako, pero ewan ko ba, ba't bigla kong naisipang dumaan dito sa may Yamaha. Bukod kasi sa may hinahanap akong motor na nakita ko noon, yung kulay gray ba, balak ko din sanang mag-apply sa kanila bilang ahente. Kasi sayang man din yung commission, di ba, pag nakabenta ka ng motor. Magaling pa naman akong mag-sales talk. Kaso pagpasok ko, parang ako man yung na-sales talk, be. Kasi bigla na lang akong napapirma ng kung ano-anong mga dokumento, oh. Ba't naman ganun? Ang bilis kong mabudol, be. Tapos ayan na, bigla nang chine-check sa laptop ni Sir Pogi ba? Huwag ka mag-aalala, mapapasayo yan, charot. Ayan tatlo-tatlo pa sila ngayong nag-check kung may damage ba. Tapos pinakita sa akin yung nilalaman ng laptop. Sabi niya, ito sir, tignan yung maigi para alam niyong walang sira. Sabi ko, wala man akong alam sa pagtingin-tingin ng ganyan. Oy, close mo na lang. Tapos ayan, pinagbabalik na nila yung mga binaklas. Ba't nyo binaklas? Kabago-bago binabaklas nyo. Ay, sir, lingon ka man dito, oy. Makita man yung kagupuhan mo, ah. O, okay na yan. Baka mapagod ka pa. Di man ako mareklamong customer, eh. Hindi ako marunong magmotor, kaya nagpahatid ako. Hindi man kasi ito para sa akin, para dun sa crush ko, baka sakaling maging kami na. Huwag kayo mag-alala, mababawi ko din naman to. Laptop nga nabawi ko, ito pa kaya. Huy! O, diba? Diyan ka ngayon nakasakay. Paano ba naman kasi, naaya siya kaninang samahan yung isang staff, papunta sa bahay, pakipot pa siya. Tapos nung naisakay na yung motor dyan sa garong, saka siya nag-decide na sasama pala. Kung alam ko lang sir, di sana nag-riding in tandem na lang tayo dyan para ma-break in yung motor, diba? Nakikainis ka. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Ingat kayo pag uwi, ha? Tapos pa-follow up nung free helmet ko, naubusan daw kasi ng stock. 2 weeks na wala pa rin hanggang ngayon. Update, naibigay ko na po yung motor kaso binalik niya. Kasi iba palang motor yung kailangan niya, B. Motor sa tubig. Oh my God. Yate ang kailangan ng Charot lang.